Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyungang ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa actual na video, ay tayo muna ay magbasa ng komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Pag bumoto po kayo, hindi sa paper kaya di kailangan kumpletuhin. Ang importante is to vote lahat na tinaas na kamay ni PRRD and then leave the blanks kasi electronic. If you really want to add, make sure yung gusto nyo talaga or yung mga unpopular na candidates na alam nyong fair at may quality talaga na kailangan ng boto. Remember po, electronic po ang pag-vote. Hindi kailangan kumpleto unlike before. Naku po, magkano lang ang sweldo ng congressman? Makabili ng jet at chopper? Corrupt persons talaga. Mahiya ka naman, saldi ko. Karma is real, tandaan mo yan. Nakakasawa na yung mga investigasyon na yan. Hindi lang nila pagtuunan ng pansin paano ba paunlad ang Pilipinas at mga Pilipino. Hindi natin mamamalayan napag-iwanan na tayo ng mga mahihirap na bansa sa pag-unlad. Sana mga kapwa ko Pinoy matuto na kayo bumoto ng matino. Tingnan natin yung mga may nagawa na, yung may mga resibo na. Huwag na natin iboto yung mga matatagal na sa pwesto pero wala namang nagawa tapos tatakbuli. Team Duterte lang, PDP laban. At yung in-endorse na mga Duterte na lang tayo. Yan kasi gusto nila doon sa Tondo at doon sa gutay-gutay na mga bahay para mura ang gastos sa safe house, pero yung pinamimigay na bilyon sa Davao, bilyon sa Cavite, yung bumagyo at bumaha na ayuda sa Batangas, wala namang bagyo at baha yung flood control project, wala kayong galaw, bakit kaya? Sobra na nakawan sa kaban ng bayan ngayon. Panahon na para palitan ng mga may hawak ng kaban. Naghihirap na ang mga mamamayan, nasa lower at middle level ang kabuhayan dahil sa taas ng bilihin. Hindi nararamdaman ng mga politiko ang taas ng bilihin dahil sa dami ng kanilang pera. Imagine nakabili pa ng jet at helicopter sa oras ng paghihirap ng mga tao. Yung iba naman dyan may relo 5 million halaga, bag 3 million, belt 1 million, car 18 million, house 500 million at iba pa. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Panoorin mo natin. Want to make a manifestation. It's really somebody from the social media told me before, long time ago, that there are 2 senators who's going to destroy us. But I did not believe it. It's just that when I saw that blog, then I started thinking that it was really true. So I want to clarify Bam and Risa. They told me really that Bam Aquino and Risa Hontiveros will try to destroy us. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin. Mga kababayan, alam nyo ho kasi, yaang si Bam Aquino, yan ho ang campaign manager niya si Leni Robredo nung nagdaang eleksyon. At ngayon tumatakbo ho itong si Bam, si Kiko Pangilinan, si Shell Jokno, yung mga kaalyado nitong si Risa Hontiveros, gusto ko nilang bumalik sa Senado. At wala na hong mas perfect timing ika nga sa pagbalik nila sa Senado, kundi itong 2025 midterm election. Kasi sa 2028 mga kababayan, malabo hong makabalik yung mga yan. Kasi tatakbo si VP Sara. Kung sakaling tumakbo si VP Sara, panigurado ho, panalo itong si Vice President Sara Duterte. At walang lugar yung mga dilawan na yan sa 2028 kung sakaling magkaroon ng national election, di ba? Magkaroon ng balagbagan, hindi ho talaga uubra yung mga individual na yan. Kaya itong 2025, itong midterm na to, doon ho nila pinipilit na isiksik ang kanilang mga sarili. Yung mga dirty tactics ho nila na yan, na ginawa ng mga naunang panahon, nandyan pa sila sa Senado. Yan ho yung mga dirty tactics na nakikita natin na ginagawa nitong si Senator Risa Hontiveros. Ngayon, yan sa Senado, yung paninira sa social media, yung mga resource person, at napakarami pang mga kalukuhan na ginagawa ng ali na yan dyan sa Senado ngayong mga panahon na to. Kaya naman mga kababayan, ito lang mo naman nung ating pakiusap dito. No? Sa susunod na eleksyon, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, yung si
Attorney Jimmy Bondo, yang si Ipe, Philip Salvador, Senator Bato, Senator Bongo, iboto ho natin yung mga kandidato na siguradong walang talo ang sambayan ng Pilipino. Diyan sa mga dilawan na yan, naku, kung ang problema natin ngayong mga panahon na to, si Risa Hontiveros lang at 10 problema lang ang ibinibigay sa atin ngayong mga panahon na to sa walang humpay na hearing, mga paninira, walang ginawa dyan sa Senado kung hindi mag-conduct ng hearing in aid of legislation at kung ano-ano pang kabalbalan na ginagawa niya. Mantakin nyo mga kababayan, magkaroon ho siya ng kaalyado dyan sa Senado at wala ho silang gagawin kundi siraan, banatan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte at itong si VP Sara hanggang 2028. Yun ho ang huling bagay na gusto nating mangyari sa susunod na 3 taon bago ang 2028 national election. Ayun na nga mga kababayan dito sa bahagi ng video natin na to. Sino ho ba itong politiko na to? Bumili ng bagong chopper at bagong jet? Pagkatapos ho ng dilubyo na nangyari dyan sa Bicol region, meron hong mukhang nahiharap sa ating mga kababayan at bumili ng ganito kamamahal na mga gamit. Etong politiko na to. Alam nyo kung ano lang siya, kung businessman, yung talagang maganda yung kagaya nitong sila Villar. Wala ho tayong pakalam kahit bumili yan eh. Kasi mayaman talaga, bilyonaryo yan. Kahit di pumasok sa politika yan, talagang mayayaman yung mga Villar na yan. Ngayon, itong politiko na to, hindi naman ho kilalang mayaman. Oo, di umano kontraktor siya ng mga ng mga infra project ng pamahalaan. Di umano Ngayon, congressman pa siya. Tapos bibili siya. Kakatapos lang ng napakatinding dilubyo na nangyari dyan sa Bicol region. Tapos sasabayin mong bibili ng bagong chopper. Okay ka lang ba, sir? Ito, pakinggan natin itong si Atty. Rowena Gonzon. Ito, mahusay ho ito, mahusay. Game. Totoo ba yung narinig ko na may politikong bumili ng jet at helicopter pagkatapos ng dilubyo na yan? Grabe no, nung panahon ni Tatay Digong kung sakaling meron hong mangyaring ganyan, malamang sa malamang, mabilis pa sa alas 4, papatawag ka sa Malacanang eh. Ngayon dito sa administrasyon na to, wala ho silang pakialam. Meron bumili ng ganyan, okay lang, wala problema. Kaalyado naman natin yan eh. Bumibira naman yan eh. Diba? Bicol? Totoo ba yun? Parang dismaya yan. Nakakalungkot, sobrang nakakalungkot ho. Alam nyo, pag tayong mga public officials, lalo na yung mga elected officials, lalo na yung elected officials kasi sila yung sa Kongreso, sila yung, di ba, sila ang pumapasa ng budget ng gobyerno. Kumbaga, meron silang access sa kaban ng bayan. Lalo na po sila, ay dapat po huwag naman pong masyadong maluho. Kapuna-puna ho talaga eh. Di ba? Kayo, ganito, pinaparatangan kayo na kayo ang may hawak ng pondo ng sambayanan. Kayong dalawa, nitong si Martin Tambaluslos, di ba? Diretsuhin na natin. Di umano, yung tinutukoy nitong si Atty. Rowena Gonzon, di umano, itong si Ako Bicol Party List, makakasuhan tayo dito eh. May-ari tayo dito eh. Wag na lang natin kasi mahilig humangkasa yan. Di umano, kayo lang ang dalawang may control sa budget ng sambayan ng Pilipino. Kayo may hawak ng kaban, ika nga. Tapos, maya-maya, mababalitaan ng ating mga kababayan na kayo bumili ng bagong jet at chopper. Meron ko tayo problema dyan. Sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng gutom, pagsipa ng mga pangunahing bilihin, anong mukhang nahiharap nyo sa inyong mga constituent o doon sa inyong mga sektor na rin-representa dyan sa Ako Bicol na yan? Anong mukhang nahiharap nyo? Yung mga rin-representa nyo, gutom na gutom ngayong mga panahon na to. Napakaraming nagugutom sa sambayan ng Pilipino. Tapos kayo bibili ng bagong jet. Yung konting, paano kayo lalapitan ng mga ordinary Pilipino, sir? Di ba? Yung tipong, grabe naman yan. Paano natin kakausapin yan? Merong jet at helicopter yan, di ba? Kumbaga hindi ka madaling lapitan kasi, ay grabe, taas yan eh. May helicopter yan eh. Literal na mataas yan. Hindi mo basta-basta, kasi pagka mahirap, di ba? Galing, ano ho yan eh,
Pagkaramdam na mahirap, naramdaman ho natin yan. No? Yung tipong napakayaman yan, yung tipong hindi mo manalo yung makakausap kasi nahihiya ka eh. 'Di ba? Kaya ito si Tatay Digong nakuha ho natin yung style niya, yung tipong hindi siya nagpapakamasa. Talagang masa siya. Yung bahay niya, wala siyang mansyon, wala siyang kung ano-anong mga Rolex, 'di ba? Wala ho siyang ganun. Walang ganun itong sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Talagang masa siya. Kaya lahat ng nasa karsada, pagkalinapitan siya, mayayakap siya. Kayo ho ba mga kababayan, makita nyo tong politiko na to at alam nyo, kayo yung mga sektor na representa niya, alam nyo na yan may jet at may bagong chopper. Sa tingin nyo ho ba basta-basta nyo lang malalapitan at mayayakap yan? Kaya nga, 'di ba, merong batas na dapat yung mga government official dapat mamuhay ng hindi naman sobrang hirap, yung tipong mamuhay ng simple para yung mga hindi na-intimidate ba yung mga kababayan natin na lapitan kayo, yung manghingi ng tulong sa inyo, kausapin kayo kasi mga public servant kayo eh. Kaso itong nangyayari ho na to, yung mga bagong chopper at mga bagong jet, malaking problema yan. Okay, given na po, nasanay na sila sa luhong ganyan, noon pang hindi pa sila mga elected officials, dahil mayaman naman talaga sila, bakit naman po kayo nag-public elected office kung walang parang tawag doon, ostentatious display of wealth? Tayo ho, kung sakaling makita natin yang si Attorney Rowena Guanzon, kahit sa totoo ho niyan, hindi naman ho natin talaga kalinya ng ating politika. Magpapapicture ho tayo dyan. Real talk, magpapapicture ho tayo dyan kay Madam Rowena Guanzon. Hindi ko kayo dinitribol-tribol iya nga. Magpapapicture ho tayo dyan sa alley na yan. Kasi, kung tutuusin, yung mga tao na yan, ano niya ngayon yung mga kasama niya mga dilawan, hindi nga nila ho binabanatan yung mga individual na yan. Dahil kasama ho nila sa laban na pagpapabagsak sa mga Duterte. Dapat nga, itong si Atty. Rowena Guanzon, kung talagang pamumuliti ka lang, ito naniniwala tayo pagmamahal sa bayan. Talagang merong, hindi lang natin kaparehas ng prinsipyo at paniniwala dun sa iba't ibang mga bagay, itong si Atty. Rowena Guanzon. Pero pagdating sa pagmamahal sa bayan, saludo ho tayo dyan sa ali na yan. Kasi hindi ho siya nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan sa mga kalokohan na nangyayari sa ating bansa. Hindi ho kagaya nitong huwag nyo na lang pagsabi, sa atin na lang si Senator Risa. Diba? Ngayon mga panahon na to, talagang tahimik ho sila kahit na yung mga kababayan natin hirap na sa pambili ng mga pagkain, yung napakarami ng kriminalidad. Huwag nyo na lang kung pagsabi, atin-atin na lang, di ba? Napakatahimik ng ali na yan sa totoo lang. Yan po ang objectionable dyan. Kasi sa panahon na mga tao ay walang-wala. Yung mga bahay ay sirang-sira. Hindi na nga makamasahe yung mga bulag. Makapaghanap buhay dahil ang kanilang clinic ay nasira din dyan sa Naga. Sa panahon po ng mga may hirap at lalo pong naghihirap dahil sa kalamidad, mag-ingat-ingat naman po tayo sa ating display of wealth and luxury. Pwede naman Pagkatapos ng termino mo, kung sino ka mang walang yaka, di ba? Pwede ka naman bumili niyan Bakit mo minamadali? Di ba? Pwede, pagkatapos na hindi ka natatakbo ng kung anong pwesto sa pamahalaan, di doon ka bumili ng kung anong gusto mong bilhin. O baka namimili ka ngayon dahil habang nasa pwesto ka, para mabili mo na lahat ng gusto mong bilhin. Anak na to, wow. Kaya, kung ayaw nyo naman po masita kayo, di wag po kayong mag-run for office. Wag po kayong mag-elective office. Kasi ayaw nyo sisita kayo Sabihin nyo, dati naman akong may mga ganitong kayamanon Dati po yun, private kayo. Ngayon, elected official kayo. Lalo na pag nasa kongreso kayo o senador kayo. Kasi kaban ng bayan, may access kayo. Hindi po ba? Kaya ang mga Pilipino napapailing na lang po pero napapamura din po yung iba. Talagang correct. Napapamura ka talaga Parang walang pakundagan na
Kaya pahinga ho muna ako dito sa preskong hangin ng lugar kasi hinihika po ako. At pag nakikita ko itong mga comments sa aking social media at mga news ay sumasama ho talaga ang pakiramdam ko. Ano ho yan? Kung talagang nanamnamin nyo lang ho yung mga nangyayari ngayong mga panahon na to, kung hindi rin kaya ng inyong pangangatawan, yung mental health nyo, mas maiging magpahinga na lang ho kayo. Sa totoo lang. Lalo yung mga taga-suporta ni Tatay Digong ngayong mga panahon na to, nakikita nila yung mga kalokohan na nangyayari sa gobyerno. Mas maigi ho na mag-relax na muna kayo. Wag na ho muna kayong masyadong magpakababad sa politika kasi napakarami hong kalokohan na nangyayari. Kaya nakakalungkot kagaya itong si Atty. Rowena Guanzon, inihika na ho eh. Sino ba namang hindi hihikain, di ba? Yung ibang mga lugar dyan sa Bicol region, hindi pa nakaka-recover. Lubog pa nga yung ibang mga lugar. Tapos ikaw, bibili ka ng bagong jet at bagong chopper. Anak ng toko, ganon. Kailangan po talaga magsabi tayo. Magsalita po kayo. Magsalita po kayo. May nakikita. At dahil dyan, Atty. Rowena Guanzon, bibigyan ka namin ng snappy saludo. At masigabong palakpakan ika. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho tayo kay Manong Ted. Pag-usapan ho natin. I-interviewin niya ho dito etong si Joel Chua. Kaugnay ho doon sa luto na. Kumbaga, pwede nang hiyain yung impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ikaw, Joel Chua, Chihuahua. Joel Chihuahua. Oy, Joel Chihuahua. Joel Chihuahua, makinig ka ha. Yung pink mong boots at pink mong pantalon, suot mo yan pag nakita tayo. Lang niya kang Joel Chihuahua ka. Natawa tayo dito kay Mayor Isko eh. Oy, Joel Chihuahua. Pakinggan natin to. Makinig ka sa sa panawagan ng sambayan ng Pilipino na itigil nyo na. Yang kaipalan nyo na yan, yung pagbira nyo kay Vice President Sara Duterte. Sa bagay, no? Ano rin naman pagka hindi nila na-control ng maayos yung mga kalukuhan nila. Sa bagay, ngayon pa lang nakikita natin na bumabalik na ho eh. Binabato nila kay Bibi Sara, bumabalik sa kanila. Etong impeachment na to, sa tingin natin, kung titignan ho natin ang timeline, nung lumabas yung impeachment na yan, na pinapainit nila yung issue ng impeachment, noong nasunog, etong si Dan Fernandez at Atrasabante. Tama mali. Noong lumabas yung issue nitong si Grijaldo, gusto ho nilang takpan yung mga kapalpakan ni Dan Fernandez at nitong si Atrasabante dyan sa issue ng impeachment na yan. Pakinggan natin ito mga kababayan. Morning, Congressman Joel. Magandang umaga po, sir. Si Congressman Joel Chihuahua. Congressman Joel Chihuahua. Ay, magandang umaga po, Manong Ted at saka DJ at sa lahat po ninyong tagapakinig. Salamat sa panahon. Congressman, inyo pong nabanggit sa media na itong nagdaang mga araw na may grounds na kayo umano for impeachment laban kay VP Sara kung sakasakali. Ano po, matapos nga po ang ilang mga araw po ng pagdinig sa inyo pong komite. Can you please elaborate, sir? Opo, ito naman po kung hindi po patuloy po nilang hindi sasagutin at ipapaliwanag yung mga... Ang tanong, Joel Chihuahua, ang tanong lang naman dito, kung sakali mo magpaliwanag ang OVP, papakinggan nyo. Pagka kasi nagpaliwanag sila, ibinigay nila yung kanilang... Kasi tinanggap ng COA malinis nga yung paggamit, paggasta nila sinertipakahan ng COA na approve. Okay yung paggasta nyo na yan. Ang problema sa inyo, pagka pinaliwanag sa inyo ng OVP, di nyo naman papakinggan. Dahil meron kayong naratibo. At yung naratibo na yon dapat masira sa issues po na lumalabas dito po sa committee. In fact, tomorrow po, meron po kaming nakaset sa committee hearing. Tigilan at mo yan, ha? po natin yung kanilang mga resource person. Isa po sa nakikita po nating ground ay yung hindi po makaliwanag na napakalaking amount po nung pagrenta nitong mga safe houses. Pangalawa, Ito, nagsawa na ako sa kakapaliwanag dyan sa safe house na yan. Pangilang paliwanag ko na ba dyan? Hindi naman ito yung paliwanag na galing sa OVP. I mean, ano ho ito kumbaga, ano na lang, sentido común na lang ang gagamitin natin. Kaysa mahal daw yung mga safe house. Safe nga yung house na yun. Mahal ho talaga yung safety. Hindi ho mura yun.
paano pag dinala sila sa mga ordinaryong, anong tawag dito? Ordinaryong mga boarding house, yan, hotel. Nagorgoryo ang kanilang mga pinoprotektahan, wala hong perang may babayad para maprotektahan yung mga dapat protektahan ng Office of the Vice President. At ngayon naman, pagdating doon sa mahal ng mga safe house na to, 11 days. 11 days? Anak ng toka. Tuloy mo natin. Mamaya natin banatan yung Joel Chihuahua na yan. Yung pong isa pong issue sa DepEd, yung paggamit ng confidential funds, kung saan po tinatanggi po ng mga Army na ito po ay na-download para po sa Youth Leadership Summit. So ang tanong po namin, saan po ba napunta itong mga pondo? So ito po ay makikita po natin, pwede po ito maging ground para po sa betrayal of public trust, graft and corruption. At saka yung isa pa po, yung pong issue po kay Yusek Mercado, yung pagbibigay po sa kanila, medyo kayo po ay nag-choppy doon sa issue po kay Yusek Mercado. Medyo tayo po naputol doon. Pakiliwanag po, sir, please. Doon po sa issue po kay Yusek Mercado, kung hindi po nila ito mariribat, ito po ay lumalabas na parang bribery dahil po sila po ay si Yusek Mercado nakatanggap po na itong allowance. Teka, yung Yusek Mercado na yan, sketchy ang pagkatao dyan. Meron tayong problema dyan. Maraming issue i-renage itong si VP Sara na kung saan di umano itong si dating Yusek Mercado nagsulisit ng magkano? 15 million ba? Correct me if I'm wrong, ha? 15 million na walang pahintulot nitong si Vice President. Ang tanong lang naman ho namin dito, bago ho ba siya umupo dyan sa good government, nagsulisit din ho ba siya dyan? Pero nung tinatawag po natin Payola, nung siya po ay head ng HOPE, o yung tinatawag natin ng procurement agency. So, yan po yung mga issues na unless hindi po nila maipapaliwanag ng maayos, po pwede po maging ground for impeachment. Opo. So, kung sakasakali nga po na ito nga po ay hindi masasagot, matutugunan po ng kampo ng Vice Presidente, ano po ang mga pwedeng mangyari sa inyo pong ginagawang pagdinig sa usapin po ng termination po ng hearing and eventually po coming up with a committee report? Yung? Pagka hindi po Tapos na ba? Tapos na ba yung... Sabi siguro sa ni Barbers, mahina ka, Brad. Kami dito, nakakasampu na. Ikaw, ano pa lang, ititigil mo na? Sila ito may re-rebat magsasabit. Well, number one kasi we have to be reminded na ito nga pong ginagawa natin is in aid of legislation. Siyempre magpo-propose po kami ng mga batas na sa amin pong nakikita. Pangalawa po, yung mga recommendation po, pagaya po ng ganito po. Pero ito po ay isasubmit pa po. Kung itutuloy po ito sa impeachment, ito po ay isasubmit pa sa Committee on Justice. Dahil yung po talaga yung committee na magtatalakay po para po sa impeachment proceeding. Pero as we all know, ano po, sa tatlong pamamaraan po ng impeachment proceeding sa Kamara, ang isa po sa mga paraan dyan ay mayroon pong verified complaint na manggagaling sa sinuman pong mga mamamayan na susuportahan po o i-endorso ng isang kongresista o mismong isang kongresista. Tama po. Opo. Kayo ho mismo, Congressman Joel, ay nasa inyo bang kaisipan o damdamin na kayo mismo ho ang maghain ng verified complaint concerning po dito sa binabanggit yung impeachable offense na umano ay nagawa ng Vice Presidente? Well, ito po yung pag-uusapan po namin ng committee. Ako po ay chairman lamang. Siyempre, at the end of the day, magiging consensus po ito ng committee. So if ever po, pwede naman po itong resolution namin maging basihan para po dito sa impeachment. Opo. Yung pong balita ngayon, ito po headline ng Philippine Star, no? Kayo po ay humihikayat sa DOJ na ilagay po sa lookout bulletin ang 7 opisyal ng OVP, sir? Tama po kayo. Sige po. Ito po kasing lookout bulletin ay para po mag-determine at siyempre ma-monitor po natin ito pong mga iniimbitahan po natin kasi may mga balita po kami, yung iba po parang gusto na po lumabas ng ating bansa. So ito naman pong lookout dahil wala naman po silang kaso pa. So wala naman po tayo magiging full departure order. Ang pinagkaiba po kasi na itong lookout bulletin, ito pong lookout bulletin para po ma-determine muna baka yung iba po sa kanila may mga warrant of arrest. At least ito po magiging basis para hindi po sila ma-hold po sila. Pangalawa po, makita rin po yung magiging itinerary nila. But having said that, kung wala naman po silang mga warrant of arrest, well, I have to admit, wala naman po tayong magiging basis para sila po ay may mapigil sa pag-alis po nila.
Opo. Pero sa ngayon po, ano ho ba ang estado nitong mga taong ito na opisyal ng OVP na hindi nasipot po sa inyong mga imbitasyon sa usapin po ng imbitasyon? Subpina na ho ba ang nai-issue po ng komite at meron ba din ho bang posibilidad na gaya po ng ginagawa sa Quadcom na meron na pong mga arestong gustong mangyari? Noong nakaraan po, nag-issue na po kami ng subpoena at kasabay po nito yung lookout. Ito po ay minanifest po through emotion ng isa sa mga kongresista. Kaya po, ito po yung batihan po natin ng lookout bulletin. Lahat po sila binigyan na po natin ng subpoena at kung sa susunod po na hearing, bukas po ay hindi po sila umattend. Po pwede po yung mga kongresista, yung mga miyembro po ng committee ay po pwede po silang ipasite into contempt. Opo. Sige po. So, Congressman Joel, balikan ko lang po itong itong nga pong posibilidad ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon po kasi, nagbabalik session po kayo and you only have until December 20. Pagkatapos po nun, ang balik po ninyo ay Enero at 13 at ang inyo pong mahaba na pong break for the campaign period and election ay February 7. Ano po, yung last day ninyo. Sa inyo bang palagay ngayon, materially, do we have the material time to be able to go on with the impeachment process in the lower house? Well, yung nga po yung nabanggit ko kanina na ito talaga tatalakayin pa po namin ng mga miyembro. Baka mamaya exercise in futility na rin po dahil unang-una po wala na rin po tayong panahon. So lahat po yan babalansehin po namin at pag-aaralan. At makakasa po kayo kung ano man po maging rekomendado ng ating mga kasama sa committee, pagbibigay alam din po namin ito sa inyo. Opo. Pero sir, gaya din po ng inyo pong ng inyo pong yung graph po ninyo sa impeachment proceeding sa Kamara, may pangatlong paraan po naman para maihain at mabilis pong maaksyonan ng Kamara ang impeachment complaint. Ito nga po yung pangatlo na dediretso na opo, ito po yung 1/3 po na pirma na kakailanganin po lamang sa isang verified complaint. What do you think of that process being utilized by the members of the House na gusto hong pa-impeach ng Vice Presidente? Lahat po yan i-consider po namin at pag-aaralan. Dahil siyempre, marami rin po mga legal experts na nagsasabi na po pwede rin naman po na outright sampahan na lang po ng kaso sa court dahil being the Vice President, wala po siyang presidential immunity. So lahat po yan, pag-aaralan po natin at i-discuss po namin sa mga miyembro po natin ng committee. Okay, opo. Sa ngayon ho ba, sir, ito lang po ay ito sir, ito po ang ating pinag-uusapan ay mga theoretical po lamang na bagay, no? Kumbaga, mga posibilidad po. Sa ngayon ho ba, sa mga nag-iisip po ng pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, na pag-uusapan na ba kaya yung pong chance nito na makakuha po ng sapat na boto para po sa sinasabing conviction kung sakasakali man? Kasi malaking bagay din po yun, di ho ba? No? Maghahain ka ng gantong reklamo at kayo'y kakain ng oras and then at the end of the day, wala namang pumahihita sa Senado. Alam po ninyo, Manong Ted, yan din ang katanungan ko. Pero siyempre, ang mga senador, trabaho din po nila yan. Ang taong bayan po. Ano yan sa tingin naman ho natin, ang pakay ho talaga nila dyan, talagang siraan lang itong si Vice President Sara Duterte. Alam mo nila na hindi bebenta yung impeachment na yan pagdating sa Senado. Kasi hindi naman ho mga hindi naman ho mga tanga yung mga senador kagaya nitong si Joel Chihuahua. No? Hindi naman ho nila basta tatanggapin nung pagka ibinigay sa kanila yung impeachment. Tapos sila ho kasi ang magsisilbing mga dyan hukom, yung kagaya nangyari kay Chief Justice Corona, 'di ba? Sila yung magkakas ng vote nila, magsasabi kung guilty o hindi guilty itong itong mga mga impeachable government official, no. Ang pakay lang naman ho talaga nitong good government na to, hindi naman talaga ma-impeach itong si VP Sara. Ang pakay lang ho masiraan ho siya, mapag-usapan niyang confidential fund at talagang madurog siya sa social media. Pero base sa ating mga nakikita, 61% ang trust rating ni VP Sara diyan sa Pulse Asia survey. Po ay nagmamatyag at nanonood po sa amin. Tama po kayo, marami po diyan kasi hihingi po talaga ng suporta, lalong-lalo na sa parteng Mindanao. Pero ako po naniniwala na ang ating mga senador naman ay reasonable at ang malaki po magiging participation po dito ng media at ng taong bayan. Nabanggit niyo po yung suporta sa Mindanao. Factor ho bang malaki na maituturing ito pong paparating na halalan sa usapin po ng mga nakaupo ngayon na re-electionista? Well, at least insofar as their city is concerned, yung Davao, dahil sa mahabang panahon, sila naman po talaga ang namamayagpag dyan. Siyempre, wala naman po ako ngayong idea kung ano po ang sitwasyon dyan ngayon dahil ang alam ko po, meron naman din pong lumaban sa kanila. But siyempre, yung mga senador na humihingi po ng suporta at dati na po nilang mga kaalyado at mga kaibigan, tingin ko isang faktor din po yan.
Opo, opo. Sige po. So sa ngayon po so far sir sa ngayon po so far kapag pag-uusapan natin po ay katibayan, ebidensya na hawak ho ninyo ng komite, opo, regardless kung merong mga isasagot, no? Kasi po pwede ho namang i-deny, di ba sir, ano? Pero so far po sa kayo po mismo bilang abogado, Kong Joel, sa hawak po ninyo ng mga testimonya ng COA, testimonya ng Philippine Army at mga ebidensyang hawak po ninyo, no? Material evidence. Ano ho ang tingin po ninyo kung ito ho ba talaga ay tatayo na mga binanggit po ninyo na kaso po ng corruption and betrayal of public trust o maging bribery kung sakasakali po nga na magkakaroon ng impeachment complaint? Actually, mabibigat po talaga yung paratang na to. In fact, doon nga po sa pondo po doon sa DepEd, lumalabas po doon sa aming investigasyon, ito pong certification ay ginamit lang pangtakip doon sa AOM na inilabas po. At ito naman po ay inamin mismo ni Attorney Powa, yung dating USEC po, dahil siya po yung nagpahanap ng justification. At yun din ay ang gumawa po ng paraan, si USEC din. At lahat po sila, inamin nila na wala naman po talagang pondo na na-download o naibaba para po dito sa Youth Development Summit. Opo. So, matibay po sa inyong palagay ang mga ebidensyang ito. Matibay po. Kaya nga po dapat maribat po nila. Opo. Sige. So bukas po ang inyong pong hearing, Congressman. Sino-sino po, meron ba ho kayong karagdagan na mga inimbita na maaari pa hong makapagbigay po ng kaliwanagan dito nga po sa sinasabing questionabling paggasta umano ng tanggapan ng Vice Presidente at maging ng dating DepEd Secretary sa sapin po ng confidential fund? Inimbitahan po namin yung mga Special Disbursement Officer, kagaya po ni Gina Acosta, sila Fajarda. In fact, sila rin po yung subject ng ating lookout bulletin. Okay, sige po. Kami po yung magmamasid, Congressman, dito po sa inyong magiging hearing na ito at kami po yung makikibalik. Alam nyo mga kababayan, noong huling pagsasalita ni VP Sara, sinabi na ho niya na itong mga individual na to, meron na nagkaka-anxiety, nahihirapan na. Yung iba, hindi ko kasi sila sanay sa pressure na yan. Alam mo nilang nila, ang hilig natin sa